So, pagdating ng 25 minutes, puta sa kabilang street pala yung daan. Ano nito? Wrong number, sir. Oo. Tapos tinignan ko yung schedule ulit, parang 40 minutes pa yung sunod na balik. Sabi ko, abangan ko ba to? So, tinignan ko saan pumunta yung bus, kumahanan siya dun. So, medyo malayo pa. Sinundan ko yung bus, tapos kumahanan ako. Siguro, basta malayo yung lakad eh. Parang ang bahala ko sana. Station. Pag kanan ko, tingnan ko yung schedule dun sa kabilang station. Kasi may ibang Pag ganun, Oo, mga ganun eh, di ba? Galing sa kabila. Oo. Pagdating dun, parang isang oras pa darating. Basta, Mas mahaba, mas matagal. Mahaba, yun. Tapos biglang may dumating na taxi, yung pinara ko. Kasi kumbaga, hindi ko alam magkano presyo ng taxi, di ba? Pero ang mahal dahil, ang ikli-ikli lang, tol. Parang 3,000 ginastos ko. Basta ang ikli-ikli lang. Parang Makati to Market lang. Makati to BGC. Parang ganun lang ah. Tapos 3,000 na yung ginastos ko. Pero naka-metro kaya siya. Naka-metro dahil di naman ganun sa Switzerland eh. Yung nagaya. Kontrata, no? Sir, kontrata na namin. Ang yaman ng bansa mo. Ganyan. Kontrata, no? Hindi ganun dun eh. Asa ka? Diyan, hotel mo, 500 takbo ko dyan. Hindi ko alam tol eh. Gaganon ka ng taxi driver to. 500 takbo ko dyan, sir. Hindi ganun. Tapos, pero men, ang ano rin yung fight din ni JL, yung 14, di ba? Tawag dito, matindi rin yung pinagdaanan namin dun eh. Kasi, alas 3 kami pinapunta dun. Tapos, 9:30 pa nakalaban si JL. 6 hours ka. So, lahat gutom na kami, alam mo. Mga strategy nila yun. Pwede nga rin eh. Ewan ko kasi, hindi ko alam ah. Sweets mo. Swiss? Switzerland? Sa Switzerland yun. Switzerland. Sweets mo. So ano yung way? Andun kayo na alas 3, walang pagkain. Walang pagkain. Na binigay o ano? Wala. Sabagay si JL bawal naman talaga kumain eh. Dahil lalaban siya, di ba? Kahit ganun pa katagal? Si Kika nga, nag-chicken dyan. Nag-jollibee pa yun, panalo ka rin eh. Nag-celebrate na agad. Wait. Sa tingin ko hindi naman bawal kumain, pero mas magandang hindi kumain eh. Mas Hindi, gutom Koy. sa laban, no? Oo. Nang ganun katagal? Ano kung yata. mag-trip pa kayo pamunta eh, anong oras pa yung huling kain Hindi, niya? pansin ko rin yun. Nung pinanood natin Oh, yung hindi Jason siya- Narbacan, umaga pa lang, hindi na siya kumakain. Kahit sa China, hindi mo siya kumain. Hindi din siya kumain. Parang ganun, mas magaling kang, mas magaan ka siguro, alam mo yun, tapos makakatanggap ka ng suntok sa tiyan niya. Di ba ano yun, disadvantage pag yung may nararamdaman kang gutom? Sa tingin, sa tanong ko lang ah. Hindi, ewan ko tula, kasi Pag matakaw ka siguro. Hindi, kahit naman di ka matao, Ikaw nagugutom ka siguro. na eh. Hindi, kung nagugutom ka na ba oh. Hindi, kung paano kung dahil nagugutom ka na, mas mahina yung suntok mo. Hindi nga tol kasi kami pa nagtitraining ng umaga. Kasi Pudong, explain ko na lang kay Pudong. Pag kumain ka dong, yung energy mo napupunta sa digestion. Ayun na, sinayan Kaya sa tayo ulit. pagkakain mo, di ba inanto ka? Kasi yung katawan mo, kailangan niya ng energy para i-digest yung kinain mo. Kaya pag mag-i-exam, kakainin nyo lang chocolate. Para may sugar yung utak mo, yun yung pagkain ng utak. Yun, pwede rin. Kasi bago mag-training din, chocolate ako or candy ako eh. Ganun lang eh. Pero yung kain talaga. Kaya nga nagtaka ako kay Kika nun eh. Kainin mo yan? Chicken. Yung lumaban siya? Kain Yung lumaban siya? Manalo ang tropa. Wala tayong magagawa. Mali mo, mas marami kinain yung kalaban niya rin. Alam ko pinadalan niya eh. Bigay mo dun. Super meal. Kunyari mabait pa eh, no? Kunyari mabait pa. Kain ka to. Yung pala strategy lang ang puta. Kasi di ba pag nagugutom ka na nangihina? Pero hindi tol kasi, alam mo tol pag may training ako kinabukasan, pagising ko pa lang, kasi pagbulat ng mata ko, nararamdaman ko ng gutom na ako. Pero hindi ka kumakain. Okay rin. Hindi ako kain sa training na, hindi ko Wala gutom, di ba? Pag nag-training. Kasi ang inisip mo na eh, oxygen mo yung Oo nga, oo. Oo, kailangan mo nang makahingi eh. Wala na yung May gutom. energy ka pa lang ko, natulog ka ba? Oo, pwede, gutom lang. Pero pag yung training na, wala ang sarap. Hindi, pero kung science sa Magaan science ka, di din. ba? Magaan. Hindi nga ako Science sa science din, Frank, di ba siya nakaka-ulcer? Hindi tol. Hindi, kung Kung araw, lagi mo siyang gagawin. Hindi, araw lang naman yung laban eh. Araw lang ng laban. May Tsaka- araw Pero mag- may mga nagpa-fasting nga na O di ba nagkaka-ulcer naman yung gano'n? Hindi, tsaka yung mga boksingero, yung Oo, kondisyon totoo katawan ng mga yun eh. O kaya pwede nilang O gawin. hindi basta-bastang ma-ulceran sabagay, yung oo. kondisyon. Tama, sanay na tol. Yun yung isa sa misconception ng mga nagpa-fasting. Akala nila yung katawan nila ready na. Oo, kaya
Tama, Kaya, tama. ulcer ang labas. Dapat dahan-dahan yun, di ba? Pumayat ka na, nagka-ulcer ka pa. Kumbaga narinig lang nila, kailangan pala mag-fasting. Mangyayari pa, babagal yung metabolismo nila kasi hindi sila kumakain eh. Lalo silang tataba ngayon. So, Tapos wala ka pang energy kasi wala kang kinain. O, di ba? So yung mga atleta malakas talaga kumain yun. Di ba? So totoo lang. Kasi kailangan nilang protein para i-repair yung mga cell. Kailangan energy para maka-workout ulit. So malakas talaga sila kumain. Maraming beses pa. Oo. Man, yung fight day na yun, parang, di ba tagal nga kami naghintay, di ba? Tapos yung laban na, may flag kasi dun sa locker room. So lalabas na kami, okay na, next. Labas na kami. Eh, biglang si Switzerland guy, dali niyo yung flag, dali niyo yung flag. Tapos parang, nadala kaming lahat, sige na nga dalhin. Parang gano'n. Pero wala sa plano namin dalhin yung flag. ikaw nagdala ko yun. Kaya nga, medyo nagsisi rin ako eh. Hindi nakita yung forma ko tol eh. Natakpan ng flag. Nakaganon lang ako buong time eh. Ay ko, tangin ang ganda-ganda ng forma ko. Hindi siya kita sa TV ng Switzerland. Alam mo yun? Oo, yung pagtapos na inisip ko Sa Philippine flag ka. Oo, ba't ko madala yun? Ayaw ng Philippines. Oo, Pinoy dapat swag sa akin, dala mo eh. Sana yung maliit lang, ganun. Hindi, malaking flag. Ang United Nations. Ganyan ako, buong Yung flag ceremony pala. buong time nakaganyan ako. Hanggat yung ini-introduce siya, ini-introduce yung kalaban, hanggat yung nagbayang magiliw na doon, nakaganyan na ako. Mag-isa ka lang may hawak. Oo, mag-isa. Ang angas nga namin tingnan doon tuloy kasi. Tatlo lang kayo. Kaya makikita yung clip na yun. Meron ako nun. Uy, Save ko yun. Hindi, nanood ako nun eh. Live eh. Tapos screen record ko, napin ko mamaya. sino nag-live? Yung... Switzerland. Yung mga sweets. Wala, mga bagong tawag sa kanila. Pero ang dahil tatlo lang kaming dumating doon. Alam mo yun, parang ang konti namin kumpara nung dumating na yung mga kalaban. Ang dami, may rapper mga, pa. mga itim sila. Oo. Mga itim sila. So gang-gang talaga sila tignan. Ang forma nila, ganun. Bilang may nag-rap din ganun. No? Sabi ko, tira, may Pwede rapper pala din pala eh. sila. Pero nag-rap din ako dito. Ano yung mga first nung Oo, ganun. Pwede kayong kuyugin ko yun, no? Tatlo na kayo eh. Hindi, ang mga sweets, Mabait hindi sila. ganun. Di ba kayo, no? Mabait sila. Mabait eh, Mga mabait. sweets. Mabait eh. Pero alam mo, sabi nung kausap ko kagabi tol, sabi nung kausap ko kagabi si UN guy, sabi niya, hindi, mabait sila, dun lang sa Bern. Try mong pumunta sa probinsya nila, makakaramdam ka ng racism dun ha. Oo, yun ang pinopoint niya. Yung English, English, yung gano'n. Anong English? Yung English-British, di ba yung... Hindi naman ganun. German salita dun eh, halos eh. Oo, Ibang bansa. ganun. Ibang bansa. Ibang bansa. Oo, ganun. So anyway, nung lumalaban na si JL, ang tahimik yung crowd, di ba? Kasi si coach lang, yung bibig lang talaga ni coach yung maririnig mo, umi-echo ganun. Ganun. Bakit yung crowd? Wala ka talaga Hindi kasi medyo tense pa eh. Hindi naman sapakan agad eh. Parang tansyahan sila ng tansyahan pa eh. Ganun. So parang yung mga crowd nag-aabang pa